Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so ito po, nakikita ninyo ngayon sa inyong mga monitor screen, mga babayan, sa inyong cellphone, computers, laptops. No, breaking news to mga babayan dahil may nilabas na naman pong statement itong si VP Sara. No? Na di umano, meron daw pong masamang nangyari dito sa dating Pangulong Duterte, mga babayan. Sabi po niya dito, Duterte family receive info about FPRRD found unconscious in ICC room. No? Sabi po yan ni VP Sara, mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so ano nga ba itong nangyari sa dating Pangulong Duterte, mga babayan? At sinasabi po dito ni VP Sara, na natagpuan daw pong unconscious o walang malay sa loob ng ICC room ng dating Pangulong Duterte. May masama po bang nangyari dito sa dating Pangulong Duterte? Ayan, sabi po dito, the Duterte family received credible information that former President Rodrigo Duterte was found unconscious on the floor of his room inside the detention facility of the ICC, Vice President Sara Duterte said on Saturday, September 27. So ngayon po yan, mga babayan. Latest news pa yan. 28 minutes ago lang yan, mga babayan. Sabi po ng mga babayan natin dito, if something were to happen to Duterte, it would trigger widespread unrest. Sabi niya, wag muna mategi after 29 years, 5 months, pwede na. Wag pabudol, may CCTV kaya malalaman kung anong ginagawa ng mga dumadalaw. Daming hanash, papuntahin na si Bato dyan, baka di niya abutan. Eto patindi, anong palabas na naman to? At drama na naman, mga kababayan. Okay, so alamin natin, ano nga ba ang totoong nangyari dito? Basahin natin itong balita, mga kababayan. Duterte family receive info, FPRRD found unconscious o walang malay po sa loob ng ICC room. Okay, yan po yung sinasabi dito. Sino naglabas ng statement, mga kababayan? VP Sara Duterte. Okay, VP Sara Duterte naglabas ng statement, In a statement, the Vice President claimed that their family was not informed of what happened to Duterte Patriarch, who had to be subjected to laboratory tests after the incident. Hindi daw po alam. Hindi daw po sila na-inform. Ang pamilya Duterte, ang dito sa kanilang ama, na kailangan daw pong mag-undergo ng laboratory test matapos daw po yung insidente. So, ibig sabihin, buhay pa, mga kababayan. Diba? Kasi i-undergo siya ng laboratory test These alarming developments raise grave concerns about the capacity of the ICC to guarantee the security and safety of FPRRD. Okay? So dito, mga babayan, sinisira nila yung credibility. O kino-question nila yung kapasidad ng security at safety sa loob ng ICC sa pagbabantay po dito kay FPRRD. Mga babayan, yan po yung kanilang sinasabi. Grave concerns. Nababahala daw sila, mga babayan, sa kapasidad ng ICC na mag-guarantee yung seguridad at kapakanan o safety ni dating Pangulong Duterte. Yan po yung sinasabi dito. To continue the continued detention of former President Duterte under such troubling conditions is not only unjust but inhumane. It amounts to punishment without having been convicted of any crime. The younger Duterte further decried that the ICC could not even provide swiftly and easily treatable problem of her father's ingrown toenail
and that it has persistently ignored the clear need for a 24-hour bedside caregiver. Alam niya, pati ingrown ba naman mga babae? Ingrown lang naman pala eh. Oh. Dahil po sa sumasakit na ingrown mga babayan sa paa, kailangan daw po siyang ma-monitor ng 24-hour no, ng isang caregiver mga babayan. It has persistently ignored the clear need for a 24-hour bedside caregiver. No? Dahil masakit daw po yung ingrown ng dating Pangulong Duterte, no, inignore daw ng ICC no, na kailangan ng dating Pangulong Duterte ng 24-hour bedside caregiver, mga babayan. Dahil sa ingrown, kailangan po ng caregiver ng dating Pangulong Duterte. Yan po yung sinasabi niya dito. If the ICC is to remain true to its mandate as a court of justice, it cannot turn a blind eye to the health and wellness condition of FPRRD, to deprive an elderly man abducted, denied his rights under Philippine law and subjected to surveillance disguised as welfare checks of basic dignity and proper care is not justice. This is cruelty. No, cruelty raw mga babayan yung ginawang welfare checks ng ating gobyerno o ng ating consulate doon. No, sa dating Pangulong Duterte. Chinek na nga yung kalusugan at kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Cruelty pa rin ba yun? Nag-aalala nga, chine-check, no, tinitignan yung kalagayan niya. No, cruelty pa rin daw yun, mga babayan. Well, what do we expect? Wala naman silang sasabing maganda para sa gobyerno. Diba? The Vice President was referring to the welfare check done by the officials of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands, which the Department of Foreign Affairs said was part of the embassy's consular duties to its detained citizens abroad. The younger Duterte insisted that there is no other reason for her father's continued detention except to make him suffer for the complaint of disgrace former senator. Diba? Former Senator Antonio Trillanes IV, the former president's staunchest critic, was the one who initiated the crimes against humanity of murder charges before the ICC. O eto na mga babayan, inamin din noon ng dating Pangulong Duterte ng ating Vice President. No, kaya itong mga DDS na to, mamulat kayo, no? Hindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagsimula niyan. Si Antonio Trillanes, yan yung sinasabi ko sa inyo. No? Si Trillanes ang awayin ninyo, wag si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siya yung nagsampa ng kaso. Diba? Ang tanging magagawa lang ng Pangulo natin, sundin yung batas. Diba? Si Trillanes yung nagsampa ng kaso. Instead, the Vice President claimed that her father does not pose a flight risk, has never threatened the complainants, and has no intention to assume his duties as mayor of Davao City. Okay? So, wala raw kapasidad no, ang kanilang ama no, na matreten ang mga complainants, mga babayan. Never threatened and complainants and has no intention to assume his duties as a mayor of Davao City. The ICC should act now to rectify this gross injustice and ensure the former President Rodrigo Duterte is afforded the proper care and ultimately the humanitarian considerations he rightfully deserves. Oh, di ba? Duterte camp is seeking the interim release of the former president to a third-party country and is also urging the ICC's pre-trial chamber for the adjournment of all legal proceedings against him because of his declining cognitive functions. No, dami nilang palusot dito, mga babayan. The former chief executive is facing multiple counts of charges for the thousands of killings in the name of his administration, drug war. He was scheduled for a confirmation of charges hearing on September 23, but this was postponed by the pre-trial, citing the defense claim that Duterte is unfit to stand trial. Sino nagpatagal, mga babayan? No? Sino nagpatagal? Diba? Hinarang nila yung hearing
For September 23 eh. Oh. Dahil may unfit daw to stand sa trial ang dating Pangulong Duterte. So sila mismo, pinatatagal nila. Diba, yun yung depensa nila eh. Yung sinasabi nila eh, unfit daw to stand trial. No? Yun yung kanilang sinasabi. Oh. Eh ano nasabi ni Attorney Harry Roque dito, mga babayan? Kaya matakot, no? Kasi sabi ni Attorney Harry Roque, may ano siya sa meron siyang pinalabas, mga babayan. No? Ano sabi niya? Handa na raw mategi si Tatay Digong. Kaya huwag kayong matakot kasi handa naman na daw mategi ang dating Pangulong Duterte. Yan yung sabi ni Attorney Harry Roque dito. Oh. Isa lang daw ang nais ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya pumanaw, yan ay makauwi sa kanyang tahanan sa Davao. Ayon po yan kay dating spokesperson Harry Roque. Ito mga babaeng, panoorin natin tong video na to. Ang gusto ni Tatay Digong, miski 5 minutes bago siya pumunta sa Panginoon, makabalik doon sa kanyang kwarto, bahay Kalapati sa Davao at doon mamatay. Yun lang ang gusto niya. Mamatay sa sarili niyang bayan. Dahil siya 80 naman. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Naghuling habili na si Tatay Digong. Naghuling habili na daw, mga kababayan, ang dating Pangulong Duterte. Handa na siya. Handa na daw ang dating Pangulong Duterte na mategi. Yan po sabi ni Attorney Harry Roque yan, mga kababayan. Sa kanya po mismo nang galing yan. No? Na handa na raw po mategi ang dating Pangulong Duterte, mga babayan. No? Sabi nga dito na ito, mga babayan natin, paawa effect. Naawa ba kayo sa mga tinegi ninyo mga pinagsuspensyahan pa lang at hindi binigyan ng pagkakataong malitis ang kaso? Buti pa nga siya ay nililitis ngayon ang kaso niya. Diba? Yan po yun, mga babayan Pero, meron din siya patutsada. No, sa ating administrasyon, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman titigil talaga tong si Attorney Harry Roque. Ano yung paratang niya, mga kababayan? No, naglabas ng mabigat na paratang si dating presidential spokesperson Harry Roque na balak umanong tegiin si ex-president Duterte sa loob mismo ng ICC. Ito ay matapos ng magkaroon ng consular visit ng Philippine Embassy sa dating Pangulo. Di ba? Tignan ninyo kung paano mag-isip etong tao na to, mga kababayan. Di ba? Talagang wala siyang ibang sasabing matino panoorin natin. Dahil nga po dito sa suspitsosong pagbisita ng consular official dito sa kay Tatay Digong sa kanyang kulungan, ngayon lumalabas ang possibility na baka yan nga ang plano ng mga bangag sa Pilipinas na tuluyin ng igurgur ang Tatay Digong sa pamamagitan kunwari ng consular visit at pagbibigay sa kanya ng kunwari mga vitamins na laso naman. O kung hindi naman outright na saksakan lang yan kung ano para matigok na si Tatay Digong. Di ba? Napakagaling mag-isip Positive lagi yung sinasabi Positive lagi yung tsura, mga babayan No, parang, ewan ko ba, ano ba tinitira na ito, no? Lawak mag-isip Masyadong advanced, mga babayan. Confirm, may sayad kate. Hinahayaan nga niya si Inday Palaboy na pag-alagala kung saan-saan na nagbenta pa ng buhay niya. Yung ang layo-layo at nakakulong pa kaya mo nasasabi yan kasi style ng puon mo yan nung panahon niya. Sarap mong sampalin, bakla. Yan yung sabi Gawain nyo kasi, tamang hinala, di ba? Tamang hinala Di ba? Tamang hinala to si Attorney Harry Roque. Kaya yan po yung kanya nasasabi dito. Di ba? Lahat tala ng gagawin ng gobyerno, meron silang nasasabi. Kasi nga, TH, mga babayan. Di ba? TH. Tamang hinala.
O ano masasabi niyo dyan? No? I-comment na lang po sa ibabaan yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Abangan nyo po yung ating mga video uploads. No? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace and out.